Isa-isahin po natin, no? Isa sa mga accusation po ni Vitali, nakatanggap daw siya ng maltrato, kasama daw niya maligo, may mga daga daw, tapos meron daw siyang nabayaran daw ng mga BI na mga guard para magamit daw yung cellphone. So ano po, Miss Dana, kayo na po ang refute, you can confirm, you can refute ang kanyang mga aligasyon. Yes, actually po yung ating mga ginagawa ngayon ay not because of his petty complaints kagaya ng pagkain or ano. Kasi nakita po natin na medyo tingin natin medyo rage bait to. Ito pong mga investigation na nagaganap is because nakita po na nakagamit siya ng cellphone sa loob ng facility na hindi po talaga pinapayagan. Doon po sa reklamo niya, isa-isahin ko po yung nireklamo niya doon sa video. He was complaining about the food in the facility dahil at daw ganun yung pagkain, parang kadiri daw. But he was pointing to yung una, tuna and rice na medyo madami, parang kain construction worker pa sa dami. Ang tuna po medyo luxury na yan para sa ibang tao. Tuna, sashimi yun Okay. Hindi, parang naman po, parang yung canned tuna naman po. Canned tuna. Pero hindi lahat nakakakain noon, yung mga Pilipino po. Tapos the other one that he was complaining about, yung almusal daw niya at saka tanghalian niya, parang almusal niya egg and rice, yung lunch niya parang ulam, gulay sa kakanin. Di ba pag bumibili po tayo sa karinderya, nakasupot-supot yung mga ulam natin sa mga binili natin. Ganon yung pagkain niya. So he was complaining about that. Nagre-reklamo siya, napakapangit daw ng facility, may daga daw, may ipis daw. Isa dun sa talagang tingin natin ay rage bait, yung pumunta po siya sa CR at sabi niya, ganito kami maligo. Tabo. So, pinapakita niya po yung tabo. Gano'n naman talaga maligo yung baka normal gusto na niya Pilipino. Shower. Baka gusto niya, Miss Dana, ng shower. Gusto niya may may pressure setting pa. Hot and cold shower. Tapos the last thing that he was complaining about is napakainit daw doon. Sobrang init daw. Yun po talaga yung weather ng Pilipinas. Kahit pag summer, kahit tayo lumalabas po tayo sa bahay natin. Kasi sobrang init. So we believe po na marami dun sa mga sinabi niya ay talagang rage bait lamang para kumbaga tumaas na naman yung engagements niya, mag-comment na naman yung mga tao. Kasi nakakainis dahil nirereklamo mo yung everyday life natin. But yung paggamit po niya ng cellphone, yun po ay talagang ipinagbabawal. Kasi sa atin po, foreign nationals who are set for deportation are only allowed to use their mobile phones on a limited period para lang po tawagan yung kanilang family council o kaya po yung kanilang embassy. Ma'am Dana, binabawi niyo na po ba yung sinabi niyo na bumait si Vitali? Tandaan nyo, sabi niya, talaga bumait. Mukhang hindi. Parang bait-baitan lang. Bait-baitan. Ano po, bawiin na po ba natin ang statement? Parang. Ito po, dahil nga mukhang nagbabait-baitan lang, mukhang ginamit pa niya yung kanyang stay dyan sa detention center para magkaroon ng more content. Dahil iyan na nga po, inuunti na po niya magpalabas. Ano po masasabi niyo dito sa pahayag nga na may mga haka-haka na gusto siyang ipabalikin dito? Kaya po ba talaga yon? Nabanggit po yan ng ating butihing SILG na sinasabi po na kapag may mga corruption at inamin niya na siya ay part ng corruption, then pwede siyang kasuhan, can be extradited back to the Philippines. So that's on the criminal side po na of things. Sa amin naman po sa immigration side, ang kanyang blacklisting ay, it stays. Hindi naman po magkakaroon ng plus points yan dahil sa mga pinopost niya or whatever. Siya po ay blacklisted na talaga at wala na pong chance na maalis po ito.